Ako, ito ho, mismong sa bibig na galing ni Congresswoman Jerbil Luistro Yan. na sa ngayon ay wala pa ho talaga silang hawak na matibay na ebidensya. Nako po. Dito po sa impeachment proceedings o impeachment case laban po kay VP Sara Duterte. Grabe ho ito mga kababayan, di ho pinagpapahinga nitong si Martin Romualdez, itong si Jinky Luistro. Hoy Martin, maawa ka naman dito kay Jinky, anak ng toka, 1 linggo na siya nagtatrabaho. 1 linggo na siyang nagpapaliwanag sa mainstream media. Pagsapit ng Biyernes, kaliwat kanan pa rin ang interview niya. Mahiya-hiya naman kayo, imbis na pag-usapan nyo kung paano mapapagaang ang buhay ng ating mga kababayan ngayong nasa kalagitnaan tayo nitong krisis na to na talagang nagliliparan ng presyo ng mga produktong petrolyo. Nagpapa-interview itong si Bacolao sa mga mainstream media, kaliwat kanan, maya. Ang kanyang ibinibida, yung impeachment ni VP Sara. At ang matindi dito mga kababayan, di ko alam kung tinotroll siya ng Abante News. Ang bana to kasi dito sa headline ng Abante News, Luistro kay VP Sara, ikaw dapat magpresenta ng ebidensya. Palakpakan! Pero bago yan sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Para pagka-upload ho natin, automatic ho, makita nyo ho yung ating mga video, no, mga bagong update. Mag-subscribe ho kayo, i-share nyo ho itong video na to, ipakita natin sa sambayan ng Pilipino na talagang House of Representatives, mainstream media, lahat sila nagtutulong-tulong laban dito kay VP Sara. Ito sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Tingnan nyo naman ho ito. Etong interview niya na to, ito. Kung tingnan nyo lang ho mag-focus ho kayo Focus ho tayo, focus. Ayan para makita nyo ho yung channel name. Ito kasi yan. 6 hours ago, etong si Bacolao nagpa-interview dito sa Newswatch Plus. Newswatch Plus PH. Ayan, Newswatch Plus PH. 6 hours ago. Tapos, kinuntento nitong si Anteclair yung interview nitong si Ted Filon dito kay Bacolao. Maya-maya nagpapa-interview naman ho siya sa ANC 3 hours ago. Tapos itong isang tukmul pa na to 1 hour ago. Tapos nagpa-interview ho siya 14 hours ago sa GMA News naman. Iisang damit ho yan mga kababayan. Talagang ino-operate itong si VP Sara. Nagsasabuatan ng House of Representatives at itong si Bacolao para nga mailatag nila ng maayos itong impeachment kay VP Sara. Bakit? Nagpa-ano na ba kayo? In-house survey? Nagpa-in-house survey na ba kayo? Na kung saan sinasabi ng ating mga kababayan, hindi na sila interesado dito sa impeachment na to ni VP Sara. Ako alam ko. Baka PH update to. Di ba? Baka PH update to. Di ba? Bakit? Nagpa-in-house survey na ba ang House of Representatives? Kaya ngayon, talagang puspusa ng pagja-justify sa impeachment ni VP Sara? Hindi ba ganun kapopular di kagaya nung una? Bakit hindi na kinakagat si Mary Grace Piatti? Hindi na kinakagat ang confidential fund? Naku po, may problema tayo dyan, PH. Malamang sa malamang, kaya kaliwat kanan ng pagpapa-interview nitong si Bacolao, nakita ho siguro nila sa pinaka-latest na lumabas na ayaw na ng sambayan ng Pilipino dyan sa itinutulak nilang impeachment na yan. Matakin nyo naman ho mga kababayan, napakalaki ng problema natin sa pagkain, sa gasolina, yung ating Pangulo, di natin malaman kung sinto-sinto o bangag talaga o may tama sa utak, di ba? Hindi na natin alam. Ngayong mga panahon na to kung ano nang nangyayari sa atin. Tapos ang House of Representatives, ang inuuna ho nila, ang impeachment ni VP Sara. Palakpakan ho tayo dyan mga kababayan. Baka akala mo Bacolao hindi ko binabantayan yan. Tinitingnan ko kung gaano kadalas yung pagpapa-interview mo. Binabantayan ho natin yan dito sa PH Update kasi dyan ho natin makikita na talagang ino-operate si VP Sara. Kumbaga pinagtutulong-tulungan ho talaga siya. Ino-operate yung issue ng impeachment na yan. Kumbaga minamayat-maya nila. Kumbaga talagang pinapaliwanag nitong si Bacolao na talagang mahalaga yung impeachment. Accountability, anak ng toko, accountability. Madam,
yung issue ng flood control, yung issue ng mga tumanggap ng maleta, hindi na kailangan kung sino-sino ang maglabas ng ebidensya. Naglalabasan. Kaya kayo, magdasal na kayo na mataimtim. Dahil pag naging presidente si Bibi Sara, sigurado ko, anak ng tokwa, magkikita-kita kayo. Kung saan kayo magkikita-kita. Ayan o. Kita nyo ho yan. Si Arn pa nag-interview sa kanya. Ano, balagbagin ho ba natin tong video na to ni Arn? Wag na. Oh, ang dami niyan oh. Oh, maya't maya ang interview nitong si Baculaw. Oh, sino yung balbasarado na yun? Nakasegue pa. Oh, ito. Itong pag-uusapan natin mamaya. Nakita ko lang. Ito kay Sir Eli Solidar. Mamaya ka na, Sir Eli ha. Mamaya ka na, anuin ko na muna to, balagbagin ko muna tong interview na to ni Baculaw dito sa ANC, tapos isusunod ko yung video muna yan. Idol natin yan, si Sir Eli Saludar eh. Baka Sir Eli Saludar yan, di ba? Oh, ito, dito tayo. Ano sabi ni Baculaw dito? Oh, ito, viral ho ngayon ito. Luis Tro kay VP Sara, ikaw dapat ang magpresenta ng ebidensya. Palakpakan ho tayo. Ikaw dapat, tinutroll ho siya ng Abante. Hoy, Abante, baka magalit sa inyo itong si Baculaw ha. Wag naman ganyan. Lanya kayo. Eto, basahin natin yung balita para talagang maintindihan natin kung ano ba yung konteksto ng ano na yan. Ng ebidensya. Tanging si Vice President Sara Duterte lamang sa tulong ng kanyang mga abogado ang maaaring magpresenta ng ebidensya upang kontrahin ang mga alegasyon nakasaad sa kinakarap nitong impeachment complaint. Ang problema dito, Baculaw, doon sa side ng depensa, si VP Sara lang ang makakapaglatag ng kontra-ebidensya, hindi ebidensya. Hoy, kayo dyan sa Abante, ayusin nyo naman yan, baka magalit sa inyo itong si Baculaw, kagating kayo yan, di ba? Tingnan niya kaganyan. Diba, baka biglang mga gat yan, mahirap na, di ba? Ang dilema natin dito, hindi si dilema ha, dilema. Ang problema natin dito, tanging si VP Sara lamang ang makakapaglatag ng depensa. Yan, depensa para sa kanya. Kaya ang problema ho dito mga kababayan, yung mga nag-aakusa, anak ng tokwa, pati yung mga congressman na dapat sana magiging parehas dito sa issue na to, pagka nagsalita na si Laila de Lima, ito si Jinky Luistro kinikilig eh. Ang laban, ang matindi ho dito, buong Justice Committee laban kay VP Sara. Hindi ho natin pinag-uusapan dito na itong mga particular na congressman na to ordinary member sila. Hindi sila konektado doon sa naghain ng impeachment, doon sa mga complainant. 'Di ba? Hindi. Lahat ho sila sa Justice Committee complainant. Laban dito kay VP Sara. Kaya paano magiging pares ang playing field? Hoy, Baculaw, wag na kayong maghanap ng ebidensya dyan sa Justice Committee. Kung i-impeach nyo si VP Sara, impeach nyo na siya as soon as possible. Para ika nga, magmukha lahat kayong mga katawa-tawa pag napunta na yung usapin na yan sa Senado. Ito, rekta ho tayo kay Baculaw, tapos punta ho tayo kay Sir Eli Solidar. Nadaanan lang Nakasegue pa ng isa dito kay Sir Eli. Nakadaan lang sa channel niya. Maya-maya meron na tayong content. Shout out kay Sir Eli Solidar. Subscribe ho kayo sa kanya. Idol na niya. Shout out dito kay Sir Eli. Game. Happen during the hearing proper will be the presentation of witnesses and evidence of the complainant to be followed by that of the respondent, no? Pero meron tayong mga pending request, petition, and concern which we need to thresh out first before we proceed to the presentation of witness and evidence. Ano ito? There are 3, no? One is the request for issuance of subpoena of documents of AMLA, COA, and the documents from the Good Government Committee during the 19th Congress hearing on confidential fund. No? So ito ay aaksyonan
ng Justice Committee on March 25. Second, merong petition for protective custody. Si Kong Chel Jokno, actually kanya parehas yan. Request for issuance of subpoena of documents kay Kong Chel Jokno yan. Petition for protective custody ni Madriaga kay Kong Chel Jokno din yan. The committee will also act on it. And third, Kunin nyo na si Madriaga, wala nang request, dalhin nyo na siya dyan sa House of Representative para pagka nagpunta tayo sa Senado, anak ng tokwa, magkakahindot-hindot yung mama na yan. Galingan nyo na, turuan nyo na siya, ayusin nyo affidavit niya dahil pag nagkataon, anak ng tokwa, pagka yung Madriaga na yan, napundi yan, ika nga, pumalya yan, yung buong impeachment complaint, wasak ho yan mga kababayan. Isa lang. Ito ang sinasabi natin dito sa taas ng approval at trust rating nitong si VP Sara. Isa lang. Sa mga inaakusa sa kanya, ang makabuelo siya at talagang mapakita na pamumulitika ang ginagawa nila na to. Kaya kailangan galingan nyo. Yung performance level nyo dapat ala PH update yan. Di ba? Galingan nyo kasi isa lang ang sumablay dyan sa mga complaint na yan. Mayayari kayo. Wow, guguho yung mga aligasyon nyo na yan kay VP Sara. Kaya ang advice ko sa iyo, Luis Tro, wala na. Protective custody. Nakananto ko, balita nga natin, nakabukod na yan si Madriaga eh. Balita natin, masarap na buhay niya dyan sa di ba? Ano pa protective? Bago pa nasama ang pangalan ni Madriaga dito sa usapin na to, matagal nang planchado. Let's stick to the plan. Let's stick to the script. yung concern Mahulaw. ni Congressman Ridon about the conflict of interest in view of the entry of appearance of the supposed persons of interest, no? Sila Attorney Monsayak and Attorney Powa. So 3 matters na kailangan muna naming ma-address before we proceed to the presentation of evidence. If the complainant are ready, we can actually proceed to presentation of evidence and witness pag natapos yung tatlo. But if they are not yet ready, because I understand most of their documents will be coming from the subpoena that they are requesting, then perhaps we will be starting with the presentation of evidence baka sa April 14. It depends on the readiness of the complainant. Kasi kahit paano naman, meron namang evidence na nasa kanila na. Di ba? Oo. Like for example, si Madriaga and his affidavit. Pwede na naman niyang isalang. Madriaga, evidence sa palawang. Ano to ka? Security, PSG, deny na naging security siya ni VP Sara. VP Sara mismo tinanggi niya na nagkaroon siya ng dealings diyan sa mama na yan. Anak ng tokwa, tapos smoking gun nila. May kinakaharap na kaso ng kidnapping. Palakpakan. Bakulaw naman. No, it depends actually on them. Basta what is important on us, the Justice Committee, maayos muna itong 3 concerns which are pending, ma-address muna ng committee such as the request for issuance of subpoena of documents, petition for protective custody, and the alleged conflict of interest in the entry of appearance of Attorney Monsayak and Attorney Powa. After all these 3 matters are addressed, we can proceed to the presentation of evidence for as long as the complainant is ready already. Our hearing on March 25 is the initial schedule of our hearing proper, no? So yung ating action on the request for issuance of subpoena, petition for protective custody, and concern on the entry of appearance of the 2 lawyers, this is part of the hearing proper already, no? Kaya lang, bago tayo pumunta doon sa presentation of evidence, ito muna ang mga preliminary matters. Ayusin muna natin. Kasi itong mga subpoena na to, protective custody, these are actually matters which must be addressed during the hearing proper. Because I saw that during the determination of sufficiency in grounds, no? Ang sinabi halos ng mga nag-manifest na justice members, wala namang laman. They did not address directly the allegations of the offenses, the allegations of the grounds. So what are we going to discuss?
as answer. Kung hindi na-rebut at hindi na-challenge yung laman ng complaint, di ba? Paano nila i-challenge kung mismong chairperson ng Justice Committee gustong matanggal si BP Sara kasi isa siya sa mga pinaparatangan na di umanong tumanggap din ng pera dito kay Zaldico. Paano pa siya sasagot doon? Kasi alam mo naman, Madam Chair, na kung saaling maupo itong si BP Sara, yung gustong mangyari nitong si Manong Ted Pailon na ikulong ang mga mandarambong, malamang sa malamang, naku, maraming mas reyes talaga next administration. Hindi ho yan dahil gante ni BP Sara dito sa mga walang yang kawatan na to. Hindi ho yun, mga kababayan. Ito kumbaga gante ng sambayan ng Pilipino doon sa mga nagnakaw sa ating kaperahan. Pinadaan sa kung saan-saan, linagay sa envelope at maleta. At ngayon, yung ating pag-asa na nakikita na magkakaroon tayo ng hustisya, sinusubukan ho nilang pigilan ang kanyang pagtakbo sa 2028 presidential election. Lahat ho ito politika. Nako, yung lagot ka, Luis Tro. Yan ang problema sa'yo. Masyado ka kasing nagdidikit kay Martin Romualdez. Kaya yan tuloy. How will you say na insufficient ang ground? Na-declare na nga itong complaint as sufficient in form and substance. Supposed to be kasi, itong sufficiency in ground, kasama sa consideration, ang responsive pleadings. Kung yung responsive pleading, like the answer, did not address directly the allegations in the complaint, how can you say that there are no grounds, no? So, having witnessed this, I expressed during my interviews yesterday, if in case the respondent will not participate, meaning they will not present at all evidence, they will not attend or whatsoever, no? There's a possibility na kung ano nangyari doon sa sufficiency in ground will happen also in the determination of probable cause. Why? Kasi kung wala silang ebidensya, it means uncontroverted, unchallenged, unrebutted, whatever evidence will be presented by the complainant. Diba? So far, the complainant was able to gain the support of the justice members from form to substance to ground. Ibig sabihin, evidence coming from the respondent. So if during the hearing proper, wala pa rin na ilalatag ang mga respondent or ang respondent, chances are, this is a possibility that in view of the fact that the evidence, the complaint, the allegations of the complainant remains unchallenged, remains unrebutted, no? Remains standing. There's a possibility really that there will be a declaration of the existence of probable cause, and tingin ko pagdating ng plenary, mahihirapan din ang mga House members not to support, di ba? Because wala ngang ebidensyang ipinakita ang ating respondent. That is just a possibility. Naku, ang hirap naman nun. Ebidensya manggagaling pa dito kay VP Sara. Liwanagin mo, Bakulaw. Sabihin mo, walang sagot na ibinigay ang nasasakdal. Di ba? Hindi yung ebidensya kaya ka tinuturol ng abante. Bakulaw talaga. But of course, it will depend on the prerogative of the justice members. This is just a preliminary investigation, no? They can actually present evidence for the purpose of countering the evidence of the complainant. Remember, to sa ating hearing proper, unang maglalatag ng ebidensya ang complainant. You want to counter them? You wait for your turn. Kapag turn mo na mag-present na evidence, you can actually present your evidence in order to question the... Hindi, sa Senado na. Huwag na dyan. Hindi pares yung playing field dyan kasi ang susundin nating rules dyan, yung rules ng Justice Committee. Pagka sumigaw na itong si Benny Abante, nagwala na itong si Rufus Rodriguez, wala na. Di ba? Pagka sinabing Mr. President, Madam Chair,
The lawyer of VP Sara is out of order. Wala na, tapos nausap na. Di ba? Wala na. Kaya sa ano na lang, sa impeachment trial na lang tayo magkita-kita bakulaw. Saka naman nata sa mga magiging prosecutor di ba? Diyan sa ano na yan, kung sakaling ma-isedya sa Senado, i-reserva mo na lang yung libog mo dyan sa... Hindi, ibig sabihin, kagustuhan, libog yun I-reserva mo na lang yung libog mo na yan dyan sa, dyan sa impeachment ni VP Sara. Pagdating sa impeachment trial, dun mo ilabas lahat ng kalibugan mo dyan. Ibig sabihin, nalalaman kasi sa amin ganyan libog. Luistro. The admissibility, genuineness of the documents presented by the complainant. About the cross-examination that Attorney Poe mentioned, the rule is clear that only the justice members can participate in the direct examination and cross-examination. The explanation is the proceeding before the Justice Committee is similar to a preliminary investigation in a criminal proceeding. So we are like fiscal here na inaaral namin yung kaso whether wala kayong kailangan aralin kasi pre-judge niya yan. Diba na pre-judge nyo na si VP Sara. Bago pa tayo mag-umpisa dyan, doon pa lang sa tuwadcom, lahat kayo nagtututuwad na kayo doon. Para saan? Alam namin kung para saan. At kung ano man yung para saan na yon, next admin, mananagot yung mga para saan na yan. Mantakin mo, kasama sa Justice Committee, abante, anak ng toko. Nakita niyo ho ba kung paano niya sinalansan si VP Sara doon sa tuwadcom? Walang humpay ang pagtuwad niya dito kay Martin Romualdez. or not, there is probable cause. Anong aming pag-aaralan? Ebidensya ng complainant vis-a-vis ebidensya ng respondent. The reason kung bakit the participation of lawyers are not yet encouraged is because this is just the stage of preliminary investigation. And to be candid, if ever the lawyers will be allowed, their participation will be limited only to assisting their clients or the parties in this case. They can be the complainant, they can be the witness, they can be the respondent. But the rule is clear. Only justice members can do the direct examination and cross-examination of the witnesses. So ano pang dahilan? Bakit kailangan magpunta dyan nitong mga abogado ni VP Sara at nitong si VP Sara? Kung yung palang rules nyo, rules ng mga si Raul. Parang nanto ko makakapag-cross-examine, iliratag dyan si Madriaga. Ang mag-cross-examine kay Madriaga, itong si Abante, palakpakan natin. Hindi man pwedeng matanong ni VP Sara, makumpronta itong si Madriaga. Palakpakan natin. Wag kami dito sa PH Update, madam. Wag kami dito. Itong mga kasama ko dito, yung mga nanonood dito, mabibilis to. Minsan, hindi ko pa sinasabi, alam na nila. Kino-comment na nila. Kaka-upload ko pa lang ng video, title pa lang, may punto de vista na sila. Matindi talaga yung mga kasama natin sa PH Update. Kaya kailangan PH Update, anuhin mo. Salansanin mo naman. The complainant and even the respondent. It is because under the rules, only the justice members are allowed to participate in the direct examination and cross-examination. If they want to do that, the cross-examination, they can do it during the trial in the Senate. Yun. Kaya nga, hintayin na nilang mag-trial. Huwag na silang magsalita dyan. Ngayon, kung gusto yung papuntahin dyan si Madriaga, ipag-monolog nyo siya dyan, wala nang problema. Diba? The purposes of presenting evidence, of course, they are allowed. Paunahin muna natin yung complainant to establish their case, present the evidence. After ng complainant, the respondent can proceed to presenting their evidence. That's why I'm saying, pag hindi nila in-avail itong opportunity na ito, kung hindi sila maglalatag ng sarili nilang ebidensya, kung hindi nila ika-counter ang evidence ng complainant, chances are, because the evidence of the complainant are unrebutted and unchallenged, chances are, baka magkaroon ng declaration ng probable cause. Yun naman talaga mangyayari dyan. Si Bakulaw naman, pagbubutuhan naman sa plenaryo yan.
Hayaan nyo magbotohan na kayo, huwag nyo nang pahirapan. Ika nga nitong si Toby Chanko, bilisan nyo na. Justice members are supposed to examine the evidence and the witnesses which are being presented by the complainant on one hand and the respondent on the other hand. Fiscal kami dito, prosecutors kami dito. So, Akala ko mga mahilig kami sa maleta dito. Merienda namin, envelope. Akala ko yung sasabihin, sorry. mga justice members Mali. ang mag-aaral ng Mali. lahat ng ebidensyang ilalatag Mali ng ka, complainant BH. at ng respondent. But it's hard to conceive how a justice member will be the one to present the evidence for the respondent. Justice member is not a party here. We are prosecutors here examining the evidence and the witnesses, including the parties, to be able to determine kung may probable cause ba o wala for us to be able to proceed to the subsequent stages of the impeachment proceeding. If Congressman Bong Suntay will be participating during the hearing proper, he is allowed to conduct direct examination and even cross-examination of the witnesses of the complainant. Yun, si No? Madriaga. Pagdating ng presentation ng evidence ng respondent, Tagal pa ba? Congressman Bong Tagal pa ba to? Konti na lang. Suntay can do the same thing. Pagtsagain na No? ho natin. Pero it's hard to conceive that Congressman Bong Suntay will be the one to present the evidence in behalf of the respondent. Congressman Bong Suntay is not a party here. He's one of the prosecutors of the Justice Committee evaluating and examining the evidences to be able for him to determine later on kung meron bang sapat na probable cause o wala. Kung Marcoleta cannot do the examination and cross-examination, but he can make a manifestation. Okay? So ulitin ko ha. For accuracy, this is second paragraph of section 7 of the rules of impeachment. It says, the committee, through the chairperson, may limit the period of examination and cross-examination by members of the committee, which means only members are allowed to participate during the examination and cross-examination. Now, for the case of Kong Paulo Marcoleta, who is a non-member, he cannot examine the witness, he cannot cross-examine the witness, but he can make manifestation before the Justice Committee. If Vice President Sara Duterte does not attend, is your hearing schedule enough to determine probable cause? Aba, matindi to. Matindi to Yan ang tanong. I cannot Sagot. still say yet, no? Dahil Sabi niyo hindi po pa mapapabilis. Yeah. Kaya lang kasi, hindi pa natin nakita yung dami ng ebidensya ng complainant no? Nakita mo na. It is possible Dami kasi na na- for example, may Madriaga. Para kang matandang dalaga na hindi na magkakaanak, nagpapakipot mo. Arte mo. Huwag ka nang magpakipot. Alam namin na meron na. Ibigay nyo na kay VP Sara. Di ba? I heard they will be presenting also officials from DepEd, officials from OVP. Very voluminous yung documents ng OVP at saka ng DepEd on confidential fund, di ba? Ayos. I heard parang may NBI din dito naman sa threat. So, let's see kung gaano karami bang ebidensya. Baka itong 4 hearings na to, I think baka para sa complainant lang to And we will be setting further dates para sa presentation ng respondents' evidence. Now, if they will not avail of this opportunity, well, you are correct about that. Maso-shorten ito. Kasi kung hindi sila dadating, wala silang presentation of evidence, then any of the member can move na submitted na yung impeachment complaints for the purpose of determination of probable cause. Yun ang pinakaabangan nun natin dyan. Kasi yan talagang mangyayari dyan. Kahit na walang kwenta yung mga ebidensya, talagang ilalaban ho nila yan. At kagaya ng ating napag-usapan, syempre, itong segue natin kaagad itong kay Sir Eli Suludan. Dako, ito ho, mismo sa bibig na galing ni Congresswoman Jerbil Luistro, Yan. na sa ngayon ay wala pa ho talaga silang hawak na matibay na ebidensya. Nako po. Dito po sa
impeachment proceedings o impeachment case laban po kay VP Sara Duterte. So ito ho, talagang ito po ay isang napakalaking tanong. Kung wala palang ebidensya, bakit idineklara na sufficient in form and substance? Ito hong impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte. So grabe ho ito at ito ho ay isang, anong tawag ho rito? Fishing expedition. Fishing O expedition. talagang naghahanap. Ngayon pa lang Wishad, sila wishad. maghahanap ng ebidensya. Kasi alam nyo ho, ay kapag meron pong mga reklamo, titignan ko may sapat na ebidensya. Yung ano lang ho, hindi naman talagang detalyado. Yung may kaunting basihan. Mga kababayan, halimbawa, ito magandang ehemplo sa checkpoint. Yung patakaran ho, mga kababayan, halimbawa, checkpoint. Magbukas ka ng bintana, tingnan lang ho, okay na. Kasi kailan plain view, ano lang, yung makita lang kung ano lang. Bawal magbukas ng prank, ano naman, di po ba? Pero, kapag merong nakita, halimbawa, sa prank mo may tumutulong dugo o kung ano man, meron silang basihan, may dahilan para mag-imbestiga. At tingnan buo, yung buong sasakyan. Parang ganito rin ho, mga kababayan, kinukumpara ko lang Dito ho, ni Katiting, wala ho silang na basihan. Hindi ho sinasabi na kinakailangan. Ngayon, ang binabanggit nga ho nitong si Congresswoman Luistro, na siyang chairperson ng House Committee on Justice, ang kanilang basihan dito sa unexplained, yung hindi raw po may paliwanag na yaman ni VP Sara Duterte, yung kanilang naging basihan, yung teorya lang ho ni Congressman Terry Ridon. Mga kababayan, lahat ho tayo, may mga teorya ho tayo Ako, teorya ko dito, Sir Elia. Ang teorya ko dito, karamihan ng miyembro ni Justice Committee tumanggap ng envelope. Di naman ho kaya, mali-mali ang pera. Teorya ko dito. Wala tayong pinapangalanan kung sino man nasa isip nyo na yan, nasa inyo yan. Pero yung mga magigiting nating Marines, yung iba pinangalanan na. Ayun ang teorya ko. Dahil pag naging presidente si Bibi Sara, anak ng Tokwa, Himas Reyes, tumawa lang yang to. Luistro! Jinky Luistro! Kasi yung iba may teorya na di umano may mga bayaran ho dyan, may mga kapalit Kung kaya talagang aktibo ho yung mga kongresista na miyembro ng House Committee on Justice, di umano ho yan, may mga aligasyon na may mga kapalit. Di lang ho natin kung ano ang kapalit. Kasi biri mo naman, mag-overtime ka. Naka-bakasyon ang 2 kapulungan kongresos tapos kayo magtatrabaho. Sino kaya maniniwala na walang kapalit ho dyan? Di po ba? Pero ito, balikan ho natin. Aldo! Maganda ho ito naging interview ni Paldo Manong na naman Ted sila. Filon. Dito ho kay Congresswoman Luistro. At kung saan, talagang lumitaw ho na wala pong ebidensya pa. Yun po. Talagang alatsamba. Alatsamba. Pakinggan nyo ho, mga kababayan, panoorin, ito hong pahayag ni Congresswoman Luistro. Talagang, siguro yung mga bumoto ho, kabilang ho dyan sa 32 million na bumoto ho kay VP Sara, talagang mag-iinit po ang kalooban. Biruin nyo, wala hong ebidensya. Ang pinagbasihan lang, yung teorya, theory, sa pantaha, ano ba ito? Parang ano lang ho, panangkini po, ni Congressman Terry Ridon. So, kitang-kita nyo na ho, yung galawan ho rito, mga kababayan. Ramdam nyo na kasi, kung ikukumpara mo sa naging impeachment complaint laban po kay Pangulong Marcos Jr., parang naging bulag ho sila. May mga ebidensya at pwede mong, halimbawa, tulad na lang sa korupsyon, yung mga sinasabing mali-maleta, may pwedeng basihan. Di ba? Halimbawa, parang binanggit ko kanina sa checkpoint, may nakita ng ebidensya o may tumutulong dugo, ano yan? So, pwedeng buksan. Pero yung normal ho na checkpoint, bawal. Kasi kung ano lang nakita, kung wala, okay na. Dito ho, mga kababayan, kay BP Sara, sa kaso, wala ho nakita. Mismo si Congresswoman Luistro umamin. Ito, panoorin, pakinggan nyo ho, mga kababayan. Ito hong interview at maya kukomentary ho natin yan at maghanda po kayo sa inyong mga magiging excited ako dyan, comment at damdamin dito po sa issue ito. Panoorin po natin. Ito pong si
Ted Filon at yung kanyang interview kay Congresswoman Luistro. Ho ba ang mga grounds po, no? At yung interview, Yung- naparod nyo naman ho, mga kababayan, ang sabi niya, sa ngayon talagang wala pang ebidensya. Wala pang ebidensya. Pero itinuloy ho yung impeachment, mga kababayan. Pero ang sabi niya, kasi base raw po sa batas, kahit na wala pang ebidensya, nagpasya po yung mga miyembro ng House Committee on Justice. So sa kagustuhan lang pala nila na maituloy itong impeachment laban po kay BP Sara. Kasi sa aking pagkakaalam ho, mga kababayan, at kahit na itabi ho natin yung mga batas-batas na yan, bilang pagrespeto sa mga bumoto sa Vice Presidente, siyempre dapat ipapa-impeach mo yan. Ano ang basihan? Dapat may ebidensya. Hindi ang basihan dahil sa kagustuhan ng mga miyembro ng House Committee on Justice. Maliwanag po, napanood nyo naman ho, mga kababayan, di ba? Sabi ho ni Congresswoman Luistro na wala, nagpasya yung miyembro ng komite na may sapat na basihan, no? At ang sabi, meron daw sufficient in form and substance. Kaya tuloy-tuloy itong pag-usad ng impeachment laban po kay BP Sara Duterte. Kaya patuloy na kung may question yung mga abogado po ni BP Sara Duterte. Sabi nga ho ni ni Attorney Michael Powa at isa po sa mga abogado at tumatayong spokesman sa yung team ho ng mga abogado ni BP Sara. Yun nga hindi ho nila kasi may sinasabi nga sui generis yung kakaiba ho itong impeachment na ito, no? Pero ang dapat ho na ginagawa naayon pa rin sa batas. Hindi pa pwede na, 'di ba? May mga rules ito na sinusunod. So hindi pa pwede na basta may akusasyon, yun lang muna unahin tapos saka na yung ebidensya. Kasi ganoon ho, 'di ba? Napanood niyo paliwanag ni Congresswoman Luistro na hindi inaasahan na yung mga complainant o may aligasyon na hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente, inaasahan na walang ebidensya yung mga complainant na mga bank records o yung SALN kasi basta nagbintang pa lang. Susunod na raw pag sa hearing kasi ibig sabihin gagamitin ho ng komite yung kanilang kapangyarihan para makapagsabpina ng mga dokumento. So birin nyo, wala hong dahilan, wala hong ebidensya basta magsasabpina. So mag-aalatsamba ho sila rito, mga kababayan. Anong klaseng katarungan ho ito? Dito po sa atin, dapat sana, pwede yan na, halimbawa, meron kayong kahit isang katibayan na merong transaksyon, o na ganito, ito may transaksyon, para mas lalo pang mapalawak at mapalalim yung isyong yan, yung pwede kayong magsabpina sa bank records. Pero ni isa wala Ni isang katiting wala. So anong klase ho ito, mga kababayan? Grabe ho ito. So dapat ho, kung mag-aakusa ka, meron kang ebidensyang hawak. Correct. Kahit na sabihin natin na hindi sobrang daming ebidensya. Kahit katiting lang ho. Ito wala ho ni katiting bilhin mo, sa unexplained wealth, yung Churi lang ho ni Redon. Kahit sinong tao meron Churi. Kanya-kanya ho, di ba? Hindi pa pwede na pagbasihan yon. So dapat ay kung mag-aakusa ho tayo, maninira tayo ng tao, meron ka ebidensya, di ba? Correct. Kaya nga, di ba, merong tao na susugurin mo, binintang ka ng ganito, susugurin mo ano ebidensya mo. Kung wala ka maipakita ebidensya, di ba? Pwede mong supalpalin kung ano man, di ba? Demanda. So, yun ho, mga kababayan, ang masaklap po rito. Talagang pakahirap po, no? Namamayani ho ang dito. Talagang tama nga ho yung sinasabi ni Congressman Toby Chanco na gagawin daw po ang lahat, lalo na po ng itong mga kongresistang ito na nagkasala na dapat ho meron po silang pananagutan sa batas sa mga sinasabing aligasyon ng korupsyon, suhulan na nakatanggap ng mali-malitang pera. Talagang gagawin po nila ang paraan dahil para wag lang hong makaupo at manalo sa pagkapangulo ito pong si BP Sara.
Kasi sila po tiyak na mananagot to. Kasi sabi ko, 1,000,000% na hindi maareglo ito pong si VP Sara. Kaya lahat po nila ay gagawin. Dahil sa ngayon, maluwag, ano pa po sila, no? Nakakalaya, kilos ng maayos, no? Dahil sa kahit na sila po ay nagnakaw, nagnambong ng sangkaterbang pera sa taong bayan, wala pa po sila. So, kung sakasakali manalo ang Vice Presidente bilang Pangulo, yun ho, tapos ho ang kanilang maliligayang araw. So, dito ho, mga kababayan, matindi ang mga nangyayari dito po sa atin. Kasi ito, alam niyo ho, pag mga ganito ako, na siguro naman yung ating mga maestrado ng Korte Suprema ay hindi naman po yan bulag at bingi. At hindi po papayag ang mga yan na manaig yung mga kasinungalingan at yung mga paglabag sa proseso at karapatan. Kaya dito ho, talagang may basihan po yung binabanggit ho ng kampo po ni VP Sara na talagang double standards. May mga pagkakaiba, may tinitingnan at kinikilingan. Di po ba? Kasi ang dito ho, ang unang point dapat talaga yung constitutionality. Di ba? Ang dapat na manaig dito po sa proceedings na ito. At ang sinasabi, sa pananaw nga ho ng mga abogado ni VP Sara, talagang double standards. Nagkakaroon po ng ibang standards sa bawat kampo. Di ba? Kita nyo naman sa impeachment complaint laban po sa Pangulo. At talagang wala ho. Kill ka agad dedo ka agad Wala na hong pinakinggan. Samantalang yung mga aligasyon at napakarami ho nagdudumilat ng mga may mga lumalabas po ng mga testigo, eyewitness di ba? Na kung saan ay talagang meron pong nangyari na nakawan. Tapos pati yung sa issue ng kidnapping kay dating Pangulo, sinasabing kidnapping di umano kay dating Pangulong Duterte. Yun, meron ba siya? May mga ebidensya at meron mga testigo na talagang hindi po dumaan sa proseso, no? Sa tamang proseso. Yung pagpapatapon ho sa dating Pangulo doon po sa The Hague, the Netherlands, sa ICC. So yun may mga ebidensya ho ito. Pero itong kay VP Sara ngayon, wala ho. Theory lang ho ni Ridon. Anong klase ho ito? Theory lang ni Kokey, no, Sir Eli. Mga kababayan. So dito, kaya ang kampo po ni VP Sara, talagang sila po ay nagrereklamo dito po sa sinasabing double standards na ito. So yun ho mga kababayan. At kayo ho, kasi dito ho magkakaalaman ho mga kababayan Bili mo, gagamitin ng House of Representatives, ng House Committee on Justice, yung kanilang kapangyarihan para kumuha ng bank records na wala namang basihan. Wala hong basihan. Magpakita ho kayo ng kaunting o katiting na basihan, senyales. So ito ang ebidensya na pwedeng buksan Wala po So, alam mo, masamang pangitain po ito, mga kababayan. At ewan ko lang kung ang mga ganitong kabuktutan ay mananaig dito po sa ating bayan. Kaya talagang napakahirap po, mga kababayan, ng sitwasyon dito. Talagang, kaya nga, pag ikaw ay pinagkaisahan ng mga mandarambong na politiko, ewan ko lang. Pero, siyempre, alam niyo naman ho, ang kapalaran at ang Panginoon, alam niyo ho, kuminsan hindi mawari, di ba? Biglang may mangyayari, di po ba? Dito po sa issue ito, katulad dala sa flood control, di po ba? Sino ba mag-aakala? Kasi nag-speech pa ang, di ba, sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. Nung una, ay pinagmamalaki niya, hindi, meron kaming nasa 5,500 flood control projects kami. Yung ulan na yan, wala. Sa susunod na taon, wala. Matatapos na yan. Alam niyo ang ginawa ng Panginoon? Talaga, sunod-sunod po yung malalakas na pagulan. Ibinisto po sa taong bayan. So hindi nila kayang pigilan yan. Hindi pwede itago. Yun, marami hong bina. May mga nalunod, marami nasira. So lumitaw na yung mga flood control project, yung iba substandard, yung iba guni-guni. So wala ho
ibinisto ho ng tadhana, ibinisto ho ng ano, 'di ba? Ng kalikasan na umali ang ano no, ang ginawa ho ng ating gobyerno. Dito rin ho mga kababayan, abangan ho natin baka makialam din ho ang tadhana. Kasi maliwanag ho, ako pinagbabasihan ko lang naman mga kababayan. Kayo narinig niyo naman. Ang pinagbasihan ko lang dito, yung mismo naging pahayag, yung lumabas sa bibig ho ni Congresswoman Luistro na wala ho silang ebidensya. Alam ba, yung ehemplo, yung sa unexplained wealth. Ang tanging ebidensya, yung theory ni Ridon. Tapos, ang naging basihan, yung kagustuhan po ng mga House members, ng House Committee on Justice members, na hindi, ituloy na natin yan, kahit walang ebidensya. Okay ho, sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating pinag-uusapan ngayon. Yan, magbigay na ho kayo ng comment dyan sa baba tapos putahan nyo yung YT channel nitong si Sir Eli Solidar. Anong channel ng YT niya? Eli Solidar. Hindi ho kayo maliligaw mga kababayan. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.